lalaki kay mas kusgan ug mas haom sa fieldwork. Nga naman si sir nga permi naman lang lalaki ang makaapil sa mga training. Pareha man unta mi katungod og abilidad nga makakat-on ug makapalambo sa among kahanas. Dili sukdanan ang gender sa abilidad. Ang babae ug lalaki adunay parehas nga katungod sa oportunidad, respeto ug patas nga pagtratar sa trabaho. Subay sa Republic Act No. 6725, gidili ang diskriminasyon batok sa kababayen-an sa mga aspeto sa sweldo, promosyon, pagbansay ug uban pang kondisyon sa pagpanarbaho. Parehas ang katungod, parehas ang oportunidad, parehas ang bili sa matag usa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Bika-Aid Interns ug ning Sibyaanan. Ga, tara na, maadto na to sa work. Uy ga, nganong wala man ka magsuot sa Filipino-inspired nga sinina? Nga Lunes man ron. Formal og pangtrabaho man gihapon ni ahong gisulot. Kay baw ka, ang pagsuot niini makatabang sa pagpreserba o pagpromote sa kulturang Pilipino. Ang Civil Service Commission kung CSC nag-implementar sa Memorandum Circular No. 16 diin ang mga government employees giawhag sa pagsulot sa Filipino-inspired nga mga sinina isip pagsunod sa Philippine Tropical Fabric Law kun PTF Law matag ikaduha o katapusan nga Lunes matag bulan. Ipasigarbo ang mismong ato suoton ta ang barud saya tatak ni Pilipino. Ang maong mensahe hatod kaninyo sa Bika-Ed Interns ug ning Sibyaanan. Yes! Break sirtigi ko karon ba? Tinalakay po sa pagdinig ng kamera kung dapat bang tuluyang ipagbawal ang online Sus, napildi na pod. kung dapat higpitan na lang. Kinahanglan mabawi dyan ako. Ang usa ka pusta mamahimong sinugdan sa pagkaadik sa sugal. Ug ang maong bisyo mamahimong hinungdan sa dakong problema nga mosangpot sa depresyon. Ga, wala na tay bugas. Wala na po'y panggatas ni Inday. Asa naman dayang imong sweldo? Ayaw pagbuutogasan ako'y gasto akong sweldo. Kaya dili man ikaw nga narbaho. Ang pagsugal mahimo makahatag og grabing stress, kabalaka ug pagkawala sa klarong panghuna-una. Ug labaw sa tanan makaguba kini og maayo nga relasyon sa pamilya. Ayaw tuguti nga ang sugal mao'y muguba sa imong kaugmaon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Bika-Ed Interns ug ning Sibyaan. Si Mayor Boying Carini sa Baybay City. Para nako, DYDC FM yug ko. Kamusta ba? Radyo kalambuan gyud na. Gusto ba nimong masayra ng imong katungod og mga pribilehiyo isip estudyante sa VSU? Paminaw sa programang Tungod Kanimo ug Alang Gayud Kanimo. Serbisyo Estudyante. Matag Huwebes gikan sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Hatod kaninyo sa Disas ug ning Sibyaanan. Yes, good morning Visayas State University. Good morning Eastern Visayas. Og sa atong mga kahigalaan nga nakatuto karon sa DYDC FM 104.7. Good morning og welcome sa atong programang Serbisyo Estudyante. Ay, sa mga wala pa naka-follow sa among official Facebook page, bisita lang among official Facebook page. I-search lang ang VSU DYDC FM 104.7 and palihog na lang sa paki-follow para updated mo sa mga igawas pa namong mga programa. And kung aduna ko may mga pangutanam, aduna ko may mga inquiries o basin gusto mo magpa-air na may i-share nga technologies or innovations, kung nun sa ba na diha, basta mga importanteng mga topiko, no? So ay kalimot pagpadangat og email sa dydcfm@vsu.edu.ph
Og para sa inyong mga pangutana sad no, pwede sad mo magpadangat og message sa atong mga numbers 0945 8539549 og 0921-410-5070. O kaya sad kalimot pagbisita sa among official YouTube channel, ang i-search lang gihapon DYDC FM 104.7. Okay, so sa atong mga sukintik paminaw gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning sa mga bago pa lang nag-tune in kamo naminaw sa programang Serbisyo Estudyante. Og karon mga higala, another na sad no, alain na usab nga importante nga topic ang atong pagahisgutan. Of course, kauban ang atong special guest karong buntaga. Mga higala, atong i-introduce no si Mr. Ryan Hill T. Chavez, USEB Chairperson, o Dwayne Gabriel R. Balisco, FTE SEB Chairperson. So akong gilaktahan ng usa kay medyo na mabulol ta no. Pero good morning mga sir. Og ang atong pagkahisgutan day karon mga higala no, importance of student engagement and participation in selecting student leaders. Murag importante gyud kayo no, dili murag importante kaayo. Sir, unsa man gining atong pagkahisgutan karon? Mabuhay again sa ato mga tagapaminaw o mga viewers dere sa DYDC 104.7. So ang ato paghisgutan na karon basically it's about student election. Kasi upon selecting student leaders, naagyud na din ang kaning intervention sa SEB. It's because the Student Election Board of the Visayas State University is mandated to facilitate sa mga ani nga mga electoral process no. So mao ni ang ato karong paghisgutan sa buntag ngano nga importante ang engagement o participation sa ato mga sa among mga kauban ng mga students sa tibuok na VSU system. Yes sir. Si Sir Gabriel. Yes sir. So of course need jud og participation and engagement gikan sa mga estudyante sa tibuok VSU system because of course magpili man og mga student leaders nga mo representar nila og kanang mga student leaders nga mo voice out sa ilang mga concerns or if naa sila mga ganahang iingon sa mga authorities or mga higher individuals sa atong university. So sa mga naminaw karon labi na sa mga proud Viscans diha. So importante gyud kaayo ni nga atong pagahisgutan karon. So akong pangutana sir no, pila na ka years kamo no nga nag-serve as officers sa Student Election Board and unsa ang inyong mga na-learn from your experiences in facilitating student elections? Okay, so ako sir kay nag-serve na ko sa Student Election Board for almost a year now. So appointed ko last academic year 2025-2026 by of course ang atong previous FTE SEB chairperson. And yeah, mao to, and up until now nag-serve gihapon ta sa Student Election Board. But of course kanihang kauban si Mr. Chair Rian is much experienced individual na kumbaga sa season na. Season na jud ni siya kadyo sa student elections. Sabi po nog season kay mura taog na season na nga luto no. But actually ang ako experience kay sukad pa 2023. And then more likely naka-participate jud ko ani by 2024. So mga 3 years na jud ko ani nga ko ani sa election board. Nag-start ko sa amo college. Sa una college pa lang ganito, College of Arts and Sciences. Tapos naging transition na into FNMS. And karon nag-SEB Baybay din. Ang Baybay na ako gi-manage and sa karon that tibok na nga university. So dinha pa lang na face no, damo nagihapon ang ako makita nga mga problems. Damo na sad ang ako na encounter, especially when it comes to voter turnout. And it means voter turnout or the student participation and engagement sa pag-vote or
pag-participate ani nga electoral matter. So then naadjud na kanang naay gipaabot or naay message ang kaning mga decline of student participation. So siguro mga taod-taod ma-discuss nato na no kay depende ra pod na kung unsay dagan sa pangutana ni sir. E basin naay pangutana si sir ma-explain gihapon namo. So I think guys please stay tuned gihapon din sa DYDC. Kay pwede ba nato ni ato hisgutan like ang katuganing election niya medyo na-extend because walay sa to sir walay nag-participate o walay nidagan. Yes. Naagyud to. Actually last year unsa kay kuan ani sir usab na sa mga challenges ngayong naatubang o naapay mas grabe pa nga challenges. I think sir in general job kay it's a matter of how do I say this? Kanang bitong naay pag-decline pod sa mga willing nga mudagan kay of course daghan malaging priorities like academics or probably naay personal matters like work or family. So mo to kanang sa mga previous namo nga mga electoral process makita jud or noticeable nga kanang naay decline kumbaga sa mga mo file og candidacy for sa mga positions sa SSC and probably kanang naa pa yung mga underlying factors nga outside na sa scope jud sa kanang sa pagka usa ka estudyante but then again maoto na ay decline lagi kumbaga sa mga willing nga mo serve due to kanang it could be sa academic sila or could be na ay other priorities as well. So naman ikadugang si Kuya Rian actually no kay kato na mention ni mo sir og na mention pod ni Chair Dwayne no kay those are mga reasons why ang nahitabo sa kani mga extension. Ang story na kay for the last na academic year December pa lang nag-start na mi ato og posting and announce that ang mahitabo nga student election will be sa second semester mag-start during the first day of classes kasi mandated yun nandun yun sa Student Election Board Code. So we followed the mga mandates sa AMOSEB Code. Ang start sa filing actually January 19 to February 19. Mauto ang amo gihatag sa ilang allowable months tapos na-extend to og January nahimo siyang from February 19 gi-extend na mo up until March 13 kay mao lagi to na ay kanang uban nga faculties or even ang kanang important nga positions kay wala joy nag-file kumbaga sir. So of course ning kuan pud meaning adjust pud mi kibali. So among gi-extend from our original schedule of course ang filing of candidacy. So anya kay ang kuan man gyud ni ang Student Election Board dili man pud na actually magbuot-buot dayon. Nganong nahitabo ning nga naay extension it's because naatay crisis sa kaning ato mga sa kaning pag-file sa mga student leaders. So ang extension was made because para mahatagan og time ang other na mga students to decide and also to kana makapaghuna-huna pa bitaw sila nga kinahanglan di nila mo run. So naghatag mi og chance kay that time kung dinhi pa sa sa ato no sa VS sa main campus wala pa nakaabot og 50% out of the 10 faculties. So kibali sir sa napulo ka faculties dinhi ang nag-submit adto sa una kay tulo pa lang. So kana jud 3 faculties pa lang mao pa lang na ang nag-submit kasi ang ato election is done yearly. Mao man na dapat yun kay para mapulihan ang kaning ato mga karon na mga officers tapos mapulihan og mga bag-o. So kana bitaw nga amo decision gihimo gihapon na namo. And as a USEB nakita gihapon na ako nga it's not just the main campus or the Baybay campus experiencing this crisis, no? Na pag
ang ako mga officers from Vita Campus, I shout out nga pala sa Villaba. We have Miriam Punay, ang chairperson sa Villaba Campus, and we have the Rihanna Dahoya. Also, ang ato Isabel Seb chairperson. We have John Rick Cobico. Tulo sa campus Seb chairperson, we have Vigo Advincola, and our alang-alang Seb chairperson, we have Mr. Gian Carl Aguirre. And for the Baybay campus, we have here Mr. Joseph Tan, the chairperson, no? And shout out sa uban ng mga chairperson. So going back, kanang nga mga chairperson from the Vita campuses, nagkuampod sila, naghatag pod sila sa ako og report that ang naaray USSC na nag-file kay ang Isabel og ang Tolosa. But sir, no, kung mura og dili pa ka kuan sa amo pod page, mailan po dito or masabtan nimo nga only the Isabel have the successful na election. Kay ang Tolosa nag-fail man siya. So, ang pag-fail dito kay it's about sa student participation. So nag-decline sa Okay, ang wala gyud ang kuan, yes sir. ang kanang sa other campus kay although yes na sila ay mga ningdagan nga candidates, but then in terms sa voters turnout or kung pila ang ning participate sa election, sir, kay wala siya nakaabot sa quorum kumbaga. So ang quorum is 50% plus 1. So unfortunately bisan na ay ningdagan sila ang campus, kuwangan ang participation lagi sa mga voters, sa mga students. So mao kanang wala na quorum, and then mao siya, wala kibali sila, wala na it's called failure of conduct of election. So wala sila na kibali na kuan kay maulag ito, wala na quorum ang ilang mga votes, sir, that time. Pero as officer, sir, no, yun sa ninyo pag handle ning nga mga butang, like kining nga mga walay participation, mag-brainstorming ba mo diha, mag-story conference ba mo nga, uy, ano sa minahitabo na si lapses nato or unsa ba? Thank you so much sa pag-brought up, no? Kasi some of it, dili man gyud na mo mga pagawas. Pero I think, let's ask first Dwayne kung unsa iya experience sa iyang 1 year, no? Nga iya giigo na experience. So, ato daw paminawon si Dwayne. Sige. So, moto na elect ko lagi na-appoint ko rather as a SEB or FTE SEB chairperson, so last academic year, and sakto to kay of course ting time sa election for kaning mga SSC. And then ang kuan nga to, ang katong nag-open May pag January 19 to kutob original schedule na mo, sir, which is February 19, kay wala gito nakakabalita ko nga wala pay nanagan or wala pay nag-submit. And then sa until kanang nag-extend of course sa March 13. So I think ang usa ka factor pud inga to nganong walay nag-submit kay time man ni sa saling kusog. So kasagaran sa mga student leaders daan kay of course kanang nabisi sila sa pag-organize sa mga individual what we call this, mga teams. So murag kibale naa sila priorities that time, and then murag wala sila naka-focus that much nga kanang naanay filing of candidacy, wala nakakuan barog lineup or something like that. And then for kanang sa pag-election na jud, election day na mo, ang among mode of election was online. So kanang naarami i-email na mo ang mga ballot sa ilang mga, of course, mga emails. But of course na po yung mga problems nga na-encounter, sir, like for example, dili maka-receive yung students sa email, dili maka-access ingana, or even ang email din nila kay wala na dili na sila ka-access jud. So mo na usapod sa kanang usapod na sa among problems, but then of course nag-offer pud mi man inga to og physical nga precinct. And as for our faculty, sir, I am glad kay naay mga willing nga mga student leaders nga nanagan, and then of course naka-elect sad me, and then
ang among successful ang among first election, so wala namin naka-reconduct or kanang something like that, kay na quorum man, naka-vote man pod ang nakaabot man pod og kanang quorum ang among faculty during that time. So I'm really glad nga kanang unsay kinalabasan sa election sa among faculty ra, kay of course I'm also sad nga walay nakadagan or nakasubmit for the USSC, sir. Pero good sa inyo faculty, oh, no? good sa among faculty, pero ang pero kung sa tibok, no, kay sa in general mo man ni ako gi-manage Kayo, ang tanan jud na campuses sa ako, makagol siya, but this is our responsibility as a student election board, and we are mandate to conduct or administer such electoral process that requires the affirmation of VSU student body. Sa ako pagsulod sa kuan sa SEVDO kay last katong 2024 nga functional na ako as the chairperson of CAS FNMS. Actually kadto na time, sir, kung nakahinomdom ka ato, mauto ang na failure to conduct ang kadtong nag-reconduct of election nga nakaduha og election sa usa ka semester. So kadto nga time makagol bitaw kay wala na mo na meet ang quorum. So actually that time during the USSC election 2024, a total of 2,972 votes casted out of 9,102. So imagine, sir, 32.65% lang ang ng vote at that time, and kana wala man nakaabot sa quorum na 50% plus 1 as said ni Chair Dwayne. Kana nga 50% plus 1 is mao man gyud na ang basihan, sir, no, for to make the election process valid or credible. Bisag sa mga decision making, it's 50% plus 1. But this is really parang need na jud na ni og actions, no, kay from this 32.65% and then reconduct sa election. Pasalamat mi ato kay nakaabot mi og 56. So yes, pagka last year na po 2025 na election, actually successful ako na pud to ang USEB na successful ra pud to ang conduct. It's because ang mga faculties, deans is nag-help na sa amua. We say help, dili man pud tong katong encourage ang mga students, but ang mga faculties and deans nag-help na sa kanang maghatag. Disseminate. Maghatag pud sa time sa mga students before class nila is para mag-vote. So happened na pud karong year is problem sa una, no, kay wala kaayo student engagement. Sa karon na year kay it's not just the student engagement but also ang kaning walay mingdagan na. So naging challenge gihapon na sa amua. Paano pud na namo gi-resolve sa board? And of course, na makita ra man gihapon na through the extension of our activities, ingana mag-meeting gihapon mi, and ang mga decision ani must be unanimous kasi sa amo nga board kinahanglan unanimous ang decision, kay dili mi pwede nga ako ra pud pwede magbuot sa ilaha. And imagine this is a big nga school with high number of students. So mao gid to, sir, bisag no bisag kapoy, pero it's our duty nga makapag-facilitate mo mi sa Student Election Board para natay student representative. So, sir, as I season nga officer, no, first time ba nahitabo nga kuan, or na ba kay data nga first time gito nahitabo nga walay nag-appeal, or nahitabo na sa previous years? Actually nahitabo na jud na siya, pero ang kanang USSC sa karon pa lang jud din namo na experience, no. During my administration, ang
ako na po nakita kay ang mga faculty SSC ra jud ang kanang makagpa-special election sa first semester. And sa kadtong sa una mga faculty ra jud to ang walay mga mingdagan. Some of them naa pero some wala jud. But ang USSC naa jud. Pero this year nabaguhan bitaw mi kay walay mingdagan. That's why sa karon wala tay kanang student regent nga mo Represent. mo represent and ma-participate sa Board of Regents. So, pero naatay functional gihapon na ang ato mga SSCF kay naman gihapon na OIC. So, dito na kuan ra pod mi na call out gihapon na kay sa during our meeting naman mi consultative meeting kan sa ganito August 4 during our SLC. Yes. Na kuan mi ato na nag-meeting gihapon mi ato discussion the selection of student leaders. So sa student leaders nato kay mamang gyud na ang ang pinaka concerns nila kay kinsa may magrepresent sa ato mga sa ato student body. Tama. And of course, gipatawag mi nga sab kay it is our duty gyapon to facilitate such kanang selection. So dito sa among mga sa among discussion during sa SLC gani sa Student Leadership Congress nga nahitabo sa katong August 3 and 4 na mention to ni President Dr. Pros Ivy yes. Yepes. Ay by the way nga pala happy birthday ma'am. Oh, happy birthday. So na-mention to ni ma'am nga nga need na og na ay student regent kay of course kanang student regent kay nag-represent siya sa whole student body across the VSU system. So mo to ning kuan jud si Ma'am Yepes nga student congress man jud to, student leader congress. So nag-hope siya nga naa didto kanang student nga kana bitaw na ay passion jud and willing nga mudagan for the USSC and of course ma-elect as a student regent. Diba Kuya Rian? Yes, kasi dito nag-start jud sa tanan nga nung naatay special election sa karon pa lang August pagani nagsugod ang klase no mura og naanataani nga pace nga mag-select og student leaders. Yes, because it's really important. So think of it ang usa ka campus nga walay student representation. Kay wala jud nay ang ato mga voices or ato mga gipang speak out kinsa may pod ang mag-relay. Yes. So or mag-raise. So kana na dito sa among meeting nga ako gi-mention sir. Actually mao nga need na jud to maraog na call out na sad mi ato dito kay namanggod tay ginasunod pod sa kanang sa Republic Act number 82 8292. So kadto dito sa Republic Act number 8292 is the Higher Education Modernization Act of 1997 which standardizes the composition and powers of governing boards of state, universities, and colleges in the Philippines. So it includes naay stipulation dito nga naay representative dapat ang kanang student body kasi appeal pod siya sa composition. And since ang ato term of office sa mga kaning SSCF is 1 year lang and our ang ato SSCF Federation or the chairperson of SSCF or our student regent si Mr. Sunny Dumpa is nag-graduate na karong July. So mura og naging problem gihapon na siya. And kay tungod nga wala tay representative for kaning Board of Regent na meeting no. Dito naka-state pod sa RA 8292 ang kanang schedule og 1 week for the campaign and election of student representative. So we followed sa kaninga RA.
kay kung dito sa amo we checked sa amo student election board code. So dito gi-check na mo kung unsay mga applicable pod nga buhaton para ma-expedite. So originally ang ato Campaign period. Sakto ba? ang ato Campaign period kay 2 weeks jud siya. However, kanang kinahanglan naman lagi og student regent. So with this provision sa Republic Act, tama ba Kuya Rian? Yes. Yes, so gi-mention man lagi nga ang university or college kay mag-schedule siya dapat og 1 weekly for campaign and election. So mao to na expedite namo ang campaign period for instead of 2 weeks siya, nahimo na lang siyang 1 week kay mao lagi para mapadali ang atong election and pag-elect sa mga kuwangan nga sa pag-elect sa atong student regent rather. Tama ba Kuya Lian? Yes, so amo ra di ay pasabot otro sa amo page nga ang election is on August 19. So next week na Wednesday. So kana nga ato election amo gid gihatagan pod og time or effort para mahitabo na kay it's because of need nato og student representation, no? So kami student gihapon sir. So kinahanglan gihapon namo nga naay mag-represent gihapon sa amoa. Not just because we are SEB but kami man bisag kami no ang nag-administer but makita gyapon namo na sa students nga we really need for student representative. So ayon mura og ingana jud na ang nahitabo sa sa special election Pero karon. again sa ninyo pag-handle sir sa mga sa mga bashers ba? Di ba na may kuha niya, ay, tungod na lagi ngani because of, you know, I don't know kung nakabasa mo anang mga comments, no? about sa unsa man na siya. Like, Kanang because of corruption na siya, wala na ganahan. Wala ganahan mo wala vote, na- tahay, yes, yan na. So, ginsa, unsa, masakit naman mo na, sir, or, murag, gipakuan na lang ninyo nga, kana sila, igorong po na sila kuan. Unsa kuan niya? Isa niyo pag-handle. Kuan sir kanang actually usap po na sa kanang ingnaon na to big concern kumbaga kay kanang kita sa student apathy lagi kanang kita himingin sila nga okay ra na usara bitaw ni ka vote, okay ra nag kanang di ko mo botar or something like that. But kanang overall election man good ni and ang election kay nag-compromise na siya sa mga individual votes. So important jud siya nga kana ba mo participate ka so that kanang maka-appeal ka or makatabang ka sa pag-elect sa usa ka leader, whether it is mo vote ka for specific candidate or imo siyang i-abstain. In that way na ning participate na ka imo nang gipakita kung unsa ang imong kanang unsa imong paninindigan kumbaga kung unsay imong choice if you want to elect that candidate or you do not want that candidate kumbaga. And in terms sa pag-handle sir sa kanang ingana laging mindset kumbaga, of course we try our best to kana bang ipa-understand nila like the importance of pag-vote and unsa po importance sa pag-select nato og kanang mga student leaders. And I think actually sir no kay sa kana pod dili lang sa mga online na mahitabo. Naka-experience sad ko ani sa mga classmates, sa mga classmate ana makadungog ko nga okay kaya naman na nila oy kuan naman usara man pud ko di na lang ko damo man na mo-vote gihapon. So actually no kana nga mindset no ang ako ra pud na ginhandle since kay laraman pud na ako na sila and ako ra pud na sila kanang bitaw aynan nga it's not the right thing or right thing na inyo isipon kay
imagine kapag ang usa nga vote no magkuwang for the kanang nga result. Let's have an example na lang kung naay tie or gamay na lang ang kuwang na vote like 5 na lang. So kana bitaw much better na makuampod na nila ma-exercise or ma-practice to vote not just because para lang ma-feel or dagdagan ang kaninga vote but because kana iya dapat tunahon-naon ang sa tawo is that kani man gyud may mag-represent sa amoa sa sunod no kay ay kung naana ta sa ana nga time honestly speaking naadjud na yung mga pod other na mga students nga mo ingon nga kanibitaw nga Candidate. Di Di ko siya ganahan ani ganahan. unsa Oo. kung ano rito pag election kay wala siya ning participate either ning abstain or ning vote for. So yeah naabay kanang at the end of the day bisan pag one vote ra ka that vote really matters gihapon, di ba Kuya Rian? Yes, tama jud to gagiigon ni Dwayne no kay dinhan na time labaw pa kung mga student representation na during mga meeting nga asa naman ning ato mga SSC, asa naman ning ato mga student leaders. Ang tanong, ni vote ba ka, nag-participate ba ka sa kanilang Pag-elect nila. Yes, sa pag-elect or sa kanilang sa ilahang mga position, no? So kana importante gyud. This is a reminder sa ato tanan, no? Sa katong mga other students nga dinhi pa lang sa ato school we really need to participate. How much more kung naa na ta sa mga national election, no? Yes. Kay sa kami pod nga mga student election board, as what you have said, nga mag-utro-utro gihapon mi og election. Nga na, so kami mo kuan gihapon mi mo amo pod na i-follow ra pod kung unsa ang naa sa code. And also, we students must also follow or must fulfill our responsibility, and voting is one of our responsibility. It's because we choose the right people for these positions. So mao gyud na we encourage students na mag-participate. So regardless kung unsa man ang ilahang pinapaglaban dara, but kami nga as EB we really encourage nga mo participate good sa vote kay sa voting. Kay dito sa pag-vote no, dili raman ang pangalan nila ang nakabutang dito, naaman gihapon nay abstain. Yes. Di kanabisa ang kanang abstain, importante gihapon Count na na siya as vote gihapon. So yeah, so mo to na jud choice ang voters if ganahan ba siya mo vote ani or dili siya ganahan ana nga candidate. Counted gihapon na siya as vote namo. So, yeah, mo to na kay kaduwang Kuya. Akong next new question, when selecting student leaders, what should student consider when choosing whom to vote for? What qualities, qualification, or values should they look for in a student leader? Kasi mga characteristic ba na? So, kami kay Student Election Board man Mr. Kanang we are a neutral and non-partisan nga commission kumbaga. So wala jud mi kanang inauna to set of standards nga dapat mauni butaran sa students. However, if it is up only sa unsa ang mga preference sa mga voters themselves, if kani mga candidate kay ning align ba sa ilang mga principles, ilang mga values, or kani mga candidate kay nagpossess sa ilang mga kaganahan. So it is really up to them if kanang unsa ang ilang kaganahan. Kay kami man sir board man lagi mi, so wala jud mi pinapanigan kumbaga. And Kuya Rian would like to add anything? Actually, yes, tama si Dwayne kay non-partisan bitaw mi, but when selecting leaders dapat inyo gyud na kanang inyo jud na busision kanang hunahon kay bitaw no, kay pag-abot sa panahon nga mangita na ta sa mga student leaders unsa gyud na ang ato gipangita nga mga qualities nila para ani
ma-fulfill po nila ang ilang mga responsibilities. So, kung kami, naman sad may mga mga personal na mga kanang kaganahan Oh, tahay nga mga sa usa ka preference, candidate pero mga criteria, no? pero like kuan gihapon at the end of the day it is up sa mga voters themselves if unsa bay ilang kaganahan, unsa ilang qualification for a candidate. And I think smart bitaw mga viscan, so naadyo na sila yung mga standards unsa ilang kaganahan sa usa ka candidate kumbaga nga mudagan. When ganito mag conduct og kuan sir? Election? Yeah, special election. So Importante ba kayo ni karon nga, di ba, magbuhat early ba na siya sir no? yes Di ba, sir. Mas early karon. Importante ba kayo ang student participation ana ron nga atong buhaton nga election? Yes, importante jud na siya. So our election is on August 19 karon na Wednesday, next Wednesday, no? So importante jud na siya kay if we fail to conduct kaning election, election na pud ta balik. So number 1 is kanang sa ato mga resources. Kuwangan na pud ta og mga resources ani and sayang pud sa mga resources. And kana bitaw nga kani nga ako mga officers naman pud na sila yung mga klase, dili lang ang election ang asikasuhon. And also sa kani mga students, we have classes gihapon nga nga ato hunahunaon na nag-require pog attention and time. Yes. So, mura bag kibali if ma-failure kibali ron, mag-election na sad og balik and then na po'y possibility nga maapektuhan na pud ag ilang inauna to ag ilang attention or ag ilang time kay lagi nag-require man lagi ni o ganang short amount of time to cast your vote sa mga officials nga nanagan. pero mas pinaka-important jud ani nga hunahuna sa ato tanan na mga students is that walay mag-represent sa SSCs or sa ato na mga sa student body. So kung sa kana nga butang failure to conduct or failure to select a new officer, wala gihapon na maayo nga mga activities nga makuan sa ato para sa ato nga mga students. Bisag kana bitaw nga kana mga salubong nights or even sa kana mga unsa pa ganina ato mga activities sa mga USSCs. Kanang kana sa lubong night and then unsa pa man but like in general naama jud na sila yung mga initiatives and programs nga pagabuhaton, especially kanang naay mga occasions and such. So it is really important nga makaelekta during this time period like August. Wala pa ba nag-start ang mga mga major events like saling kusog or unsa pa ba na kay para maka-elect na lagi ta og mga leaders kasi importante man gyud na sila sir kay how come nga walay maging student leader walay student leader ang usa ka, for example, faculty na lang faculty. Tapos mag-usa-usa ra di ay nga magtapok mi nga mga students tapos mauni ang among mga decision. So importante gyud na ang naay SSC kay sila man gihapon na mag-facilitate sa kanang mga decision making or mga aning mga pag-implement sa mga rules para sa amo faculties. Nya kung kana gyud nga ilang buhato nun, kinsa man pud na ang magbuhat kung wala tay SSC leaders. So sir, kung next nyo pangutanan kay hapit na ganitong orasan, unsa inyong role sir sa pag-encourage sa mga students nga mag-participate or kinsa man ang role na appeal ba mo ana sa pag-participate effort nga mo-participate yun ang mga students? Yes, appeal man gihapon mi ana kay it's part gihapon we encourage them to participate in electoral process, but we are limited lang sa ana kay dili naman mi mo encourage sa kaning
kani kung kinsa inyo Pilion, pilion, yes. o sa ila dapat buhaton. So naman gihapon na freedom ang ato mga students aside sa kanang pag-vote kay they can also participate gihapon during sa mga MDAs, Oh, yes. sa mga forums, mga kung unsa mga ganahan sa mga candidates Oh. nga i-campaign, pamagi nga campaign. So murag ka nang makaparticipate gihapon sila kanang in their own way, like knowing about the candidates or unsay ilang mga platforms. Kay kami naman po may Facebook page ang SEB, and then each faculty nga SEB kay amo man pong i-share ang kibali ang i-share na mo ang page sa mga kuan bitaw si tawag ana political parties nga nanagan kay para ba mas mo lawak ag ilang student reach. So by kanang kita ang normal nga voter kay pwede naman siya mo bisita sa among page kay ganahan sila basahon kinsa man dining nanagan unsa man dining ilang mga kanang ilang mga plano ingana sir. So in that simple way kanang bitaw maka-encourage me sa mga students nga to know our candidates kung ganahan ba sila inyani nga mga candidates sir. And in addition, sir, dili lang mismo ang kami nga directly mo ingon ana sa student to encourage, but also na makipag gihapon mo reach out me sa mga offices. We yes. have our ODSAS sa ato. We have here the OVP SAS, and thanks kay Dr. Aleli din kasi some of our meetings para some of our mga activities supported gihapon me sa kayang uban na mga activities kaya raman pod in coordination with our respective USAS. So ang kuan jud ani actually recently na atoy gipagawas nga memorandum circular number 217 ang kaning Supreme Student Council elections nga kani nga OP memo ginakuan pod ni inline na sa amo board resolution number 4 and also sa kaning pag-expedite sa election. So yes. dinhi pa lang not just the student but also sa kaning ato mga faculty deans nga mag-inform pod sa mga students about ani nga naay student election. So mao ra jud na ang amo sa sa SEB is that kaning makipag-coordinate sa kaning mga offices and also sa pag-encourage sa mga students para maging successful ang pag-administer and also sa conduct of election. So unsay possible consequences sir kung wala mo participate karon sa kay kuan mag-conduct na sa ating kuan or possible consequences lang. Most likely may ana jud ma-compromise not just the student election board time but also kaning sa mga time sa mga students kay mo kay dati makadungog ko sa ilaha nga election na po kay human naman tong election last week ay sorry to inform you wala dayto na quorum last week no mga ana. So sa karon we are afraid about it but actually we trust the Viscans students and also sa ato with the coordination sa kani ato mga faculty deans, department heads and also the OVP SAS and our directors karon murag dili man sad mi nag-worry no but pero kung moabot jud na nga time nga maing ana magbalik na po nagsugod balik from filing of candidacy sa tanan sa electoral process mag-start pug balik kay kanang mag-elect naman pud lagi og officers as mandated sa subcode. Actually ang worst jud ana sir kay ang wala joy student representative mo jud na ang amo kinabalakan gihapon as a student kay kung wala joy representative kinsa naman po ni in the near future ang mag-facilitate sa kanang mga activities nga puan and mag-represent in general sa student body. Sige sir, so medyo kapos tag oras no. Do you have any message na lang sa mga students nga dili kayo interested sa student elections or feel nga ang ilang vote doesn't really matter so
ngano man kinahanglan man sila mag-participate aning atong upcoming special election. Okay, so to every Viscans out there, we, the University Student Election Board, would encourage you, of course, to practice your right and your responsibility to vote, to choose your student leaders, and of course, we encourage you guys to really, kumbaga, be active voters to this election, to really know the candidates who run for this position. And of course, always keep in mind that every vote matters, every vote is counted, whether it is abstained or voted for a specific candidate. And every election manggod is it is, kumbaga, ang election is nakalimutan ko word. Every election is nag-comprise na siya sa mga individual votes. So, ang mga votes jud nato kay maka-influence sa results sa election. And I think Mr. Yuseb would like to add pa jud kay Actually, so ako message lang no sa ato students is to give hope. When we say hope for this election, also it refers to honest, orderly, and peaceful election. So ako kay konman ko PPSRV sad, so we use that hope. So gi-encourage na mo ang tanan na students to participate in this electoral process. It's because this will also serve as the training ground for every one of us para maging para sa mga national elections gihapon, that we ourselves bisag sa kanipalang na level, we are really into this into this matter about electing someone para mag-represent sa atua. So again, we encourage you na mga students, the other students gihapon, not just the bye-bye but the whole VSU system nga mag-vote, mag-participate kay every voice must be heard and every vote matters. So I think ayun lang, sir. Election again. Election date is on August 19. So, mag-online election gihapon ta, di ba, Mr. Chair? Yes. So, for, of course, convenience sa everybody, mag-online election gihapon, but naami mga physical precinct gihapon around sa campus na to dire kay, of course, dili man lagi tanan, na to, na-access sa internet or maka-access sa ballot, but we will also provide ka ng mga physical ballot sa atong mga precinct. So, yes, mo to siya, online ang among election. So, yes, sa karon, sa initiative sa ato SAB na natay online election, magiging mobile na po siya, and of course sa kadtong giingon ni Dwayne na natay physical precinct, that's really important kay pwede raman pod nga mag-vote mo din sa school, and ang uban those who cannot travel, it's because kas bitaw ang pamasahe. Yes, bitaw. So pwede na siya online. And by the way, thank you nga pala sa Faculty of Computing na mga SEB officers headed by Chairman V. Emmanuel Anyora, kay sila po to nag-facilitate para paghimo og guidelines and the protocols approved by the board sa kanang pag-administer og online election. So it's as USAB mandate, it's not just the online election ang naa, but also traditional election, kanang pen and paper. For Vita campuses, nag-opt ang Vita campuses to choose kaning pen and paper or the traditional election kay para maka-facilitate pod og maayo sila, and then everyone maka-access man pod kay, for example sa Villaba campus kay lisod ang internet no, ang so signal sila mo na nga magkuan gihapon
gani mag traditional na election. Pero dinhi sa ato sa main campus, sa Baybay campus, mobile na po nato, gi-online kay para gyapon ma-minimize ang use of paper and also para himuan nato og pamaagi ang katong uban nga mo travel lang para pag-vote Vote no? lang, So mao na nga mobile nato na, and thank you so much to all the Student Election Board for this collaborative na work. Okay, so mga higala mao kadto sila Mr. Rian Hill T. Chavez, USEB Chairperson, o Mr. Dwayne Berl Gabriel R. Balisco, FTE SEB Chairperson. So, para sa atong topic karon nga importance of student engagement and participation in selecting student leaders. Daghang salamat sir sa inyong pagbisita din sa DYDC FM 104.7. Daghang salamat. Thank you Thank you din po, po, sir. So nagitayong oras mga higala, daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrillo, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glory Kayunda, ug hangtod sa sunod nga higayon sa pareho nga oras ug istasyon. May God bless us all. Madisikon, mainang buon, mapursikito, ug kugihan magtuon, mahigugmaon, matinabangon, madiskarte, labi nagwanay kan unon, kini ang atong kinaiyahan. Ginakuptayn para sa kalampusan, masiyensya o teknolohiya, agrikultura, klase-klaseng inobasyon, di basta-bastang mga ideya, kay tanan may kooperasyon, kini ang atong ginapasigar po. Nagkadaiyang mga siyentista nga dili basta-basta, nahitisok sa atong kasing-kasing sa mga nangyabay mga panahon nga kita naning kamot para makabot sa suporta sa atong pamilya ug sa suod natong barkada. Apan karon layo pa pero layo na, tatak VSU kini, tatak VSU, tatak VSU, tatak VSU, VSU kini, tatak VSU, tatak VSU, tatak VSU, VSU. Pagkaanindot nga lantawon, mount pangasugan, kanon na yung ginapicturan, kung mag-emote man ug mag-date man, dili matukngan kanindot sa kadagatan, kini